God. Sa ating Diyos lamang ang papuri, walhati at parangal. Indeed, this is the day that the Lord has made, and we will rejoice and be glad in it. Amen? So umagang ito po, tayo po ay nagpupugay sa banal na presensya ng ating Panginoon. It is a celebration po sa presence ni Lord. Amen po ba? Sabi mo sa katabi mo, nagse-celebrate tayo sa presence ni Lord. Kaya nga sabi, di ba, ng aklat ng awit, this is the day that the Lord has made. And we will rejoice. Tingnan mo yung mukha ng katabi mo, nag-rejoice ba? We will rejoice and be glad. Amen? In it. Bakit? Kasi po, sumasamba po tayo sa tunay at buhay na Diyos. Kaya po yung ating pagsamba po ay buhay din po. Buhay na buhay. Pag tayo po ay nagsama-samang dumulog sa presensya ng Diyos at mag-alay po ng ating pagsamba, pagpupuri, pasasalamat, tayo po ay nakapokus lang kay Lord. Amen? Siya ang sentro ng ating pagsamba, ng ating pong buhay, ng ating pong pagtitipon. Amen po ba? Huwag mo munang isipin yung mga problema. Huwag mo nang pukusan yon, kapatid. Alam yan ng Diyos kung ano yung pinagdadaanan mo. Ano man pong matinding struggle, matindi pong mga hamon ng buhay, hindi po yan nalilingid sa ating Diyos. At alam ng Diyos na mas pinili mong sumamba sa Kanya. Mas pinili mo pong mag-alay ng papuri, parangal sa Kanya, kaysa sa ikaw po ay manatili po doon sa lugar na ikaw ay nababalisa, nalulungkot, nakapokus sa problema at pangailangan. Sabi nga ng Panginoon, di ba, sa Matthew chapter 6, walang may dudulot na mabuti ang pagkabalisa. Amen. Gusto ng Panginoon, ikaw ay worry-free. Gusto ng Panginoon, ikaw po ay pinaghaharian ng kapayapaan, ng kanyang kapayapaan. Shalom, peace, kapayapaan ni Kristo Jesus. Amen? Yan ang sinasabi po ng Philippians chapter 4. At ng ating Panginoong Jesus, sa John chapter 14, verse 27, di ba? Kapayapaan ang iniiwan ko at binibigay sa inyo. Yung kapayapaan, free. Kaloob mula sa Panginoong Jesus. Kapayapaan, shalom, Hebrew word, di ba? Means security, prosperity, health, success. Amen? Yun ibig sabihin ng kapayapaan. Yung mga Hudyo po, pag sila po ay nagkikita-kita, nagbabatian ng shalom, peace, may power po yun. Nagdudulot po yun ng malaking impact sa buhay nila. Pag sinabing shalom, sumayo ang kasaganahan. Sumayo ang kalusugan. Sumayo ang proteksyon, ang pabor ng Diyos. O sabi mo sa katabi mo, shalom. Shalom. Amen? Di ba, pag ikaw po ay pagising mo sa umaga, nakita mo yung kapitbahay mo o mahal mo sa buhay, kasabay mo gumising, sinasabi mo good morning. Maski nga sa Facebook, di ba? Good morning sa lahat. Nagdideklara ka ng blessing. Amen? Mas matindi pag binigkas mo yung shalom. Sumayo ang biyaya ng ating Diyos. Amen po ba? Habang umaawit po tayo kanina, inaawit po natin at ini-invite ang presence ni Lord. Ina-impress ni Lord sa heart ko, church, congregation ni Lord, very precious ka sa Panginoon. Ang gusto lang ni Lord, lumalim ka sa Kanyang presensya. Marami sa inyo, in love sa Word of God, marami sa inyo, alam niyo, nagbabasa ng Bible. Kanina, di ba, dineklara natin, ito ang aking Biblia. Sinasabi nito, ang tunay na ako. Amen?
At sa magitan ng Biblia na ito, salita ng Diyos, written word of God, binabago tayo nito araw-araw. Amen po ba? Ang Holy Spirit po ay gift sa atin ng ating Panginoong Hesus. Ang Panginoong Hesus ay regalo ng ating Heavenly Father sa atin. John 3:16. Ang nasabi ng Panginoong Hesus, ako ibabalik sa Ama, ngunit para hindi kayo mangulila, isusugo ko sa inyo sa pangalan ko ang banal na Espiritu. John chapter 14 and also John chapter 16. Ang Holy Spirit po ay ang ating advocate, comforter, mentor, helper. Amen? Ang Holy Spirit ay ikatlong persona ng Diyos. Amen po ba? Pag sinabing persona, ang Espiritu Santo ay may will, emotion, and intellect. Ephesians 4 verse 30. Huwag ninyong pasakitan ang kalooban ng banal na Espiritu o ang puso ng Espiritu. Amen? In 1 Corinthians chapter 1, ang Espiritu ng Diyos ang nagpapaunawa sa atin ng mga kapahayagan ng Panginoon. Hindi mo maunawaan ng Bible sa sarili mong kakayahan, sa sarili mong dunong at kaunawaan. Babasahin mo lang yan. Pag wala sa iyo ang patnubay ng Holy Spirit, parang pakaraniwang ibang libro lang yan. Pero kapag hinayaan mong turuan ka ng Holy Spirit, ipaunawa sa iyo ang salita ng Diyos, matututo ka, lalalim ka sa relasyon mo sa Diyos, sa Word of God, ngay pabumuhay mo ang Word of God, amen? Ang mga pangako ng Diyos ay may imbak sa baol ng iyong puso. Lalim nun baol ng iyong puso. Matatanim sa iyong isipan kasi tinutulungan tayo ng banal na Espiritu. In Romans chapter 8, ang Holy Spirit ang nagpapatotoo kasama ng ating espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. Romans chapter 8 verse 16. In 17, at dahil tayo mga anak ng Diyos, makatawag tayo sa Heavenly Father ng Ama-Ama ko. At dahil tayo mga anak ng Diyos, tayo'y kasamang tagapagmana ni Kristo Jesus. In Ephesians chapter 1, tayo'y tinatakan ng Holy Spirit as a seal of ownership. Wow! Pag-aari na tayo ng Diyos. Praise God! Nasa ano na po tayo? Ligtas na kamay ng Diyos. Ang may hawak sa atin, Panginoon Diyos. Ilan lang nag-amen. Isipin mo, buli-bulahin mo yung sinabi ko. Pag-aari na tayo ng Diyos, sabi nga ng banal na kasulatan, we are treasure possession ni Lord. May alahas ka sa katawan mo. Di ba, iniingatan mo yan. May mga bagay ka bang iniingatan sa buhay na ito? Di ba? Pinoproteksyonan mo yan. Hindi mo hayaang makuha yan ng iba. Lalo tigit ikaw sa paningin ng Diyos. Napakahalaga mo sa Panginoon. Dahil kayo napakahalaga sa Panginoon, aalagaan ka niya, isusustain ka niya everyday, kanya kang iingatan. Amen. Ikaw, ang iyong mga mahal sa buhay, iingatan ng Diyos. Amen. Wala na pong pinakaligtas, pinaka-secured na lugar, kundi ang presensya ng Diyos. Ang presensya ng Diyos ay sumasa atin. 1 John chapter 4 verse 4, if God is with us, who can be against us?
Greater is He who is in us than he who is in the world. Sino yung sumasa atin? Ang banal na Espiritu ng Diyos. Sabi, greater is He who is. Yung sumasa atin ay mas dakila at makapangyarihan kaysa doon sa kaaway na nagbibigay sa iyo ng problema. The devil, si Satan, sabi ng Book of Revelation, sa iyong dragon, sa iyong matandang serpent, sa iyong devil, sa iyong mandaraya, deceiver, siya po ay hindi uubra sa iyo, sa atin. Hindi po siya pwedeng manalo sa atin sapagkat mas makapangyarihan yung Diyos na sumasa atin kaysa sa Kanya. Si Satan ang nagbibigay ng problema, nagbibigay po ng sakit, ng kahirapan. Basahin mo ang aklat ng Job. Sino sa inyo nakakaalam ng buhay ni Job? Ang kwento ng tungkol sa buhay ni Job. Sino nagbigay ng malaking problema, sakit, kahirapan, karamdaman kay Job? Si Job ay righteous sa harapan ng Diyos. Pero pinahintulutan ng Diyos na siya po ay subukin ni Satanas. Sapagkat si Job ay merong malalim na ugnayan sa Diyos. Very devoted. In love siya kay Lord. Nag-worship sa Panginoon. Buhay na niya sambahin ng Panginoon. Pero isang araw, nabigla siya. Nawala yung kanyang mga anak. Nawala yung kanyang mga kabuhayan. Yung kanyang yaman. Yung kanyang kalusugan ay sinira ni Satanas. Hindi niya alam may Satanas. Tinatanong niya lang ang Diyos at ang kanyang sarili, bakit nangyari ito sa akin? Balad ka, ikaw ay Kristiyano, ikaw ay believers ni Jesus, alam mo may kaaway. Amen. Kasi nagbabasa ka ng Bible, meron tayong Panginoon Kristo na ating Panginoon tagapagligtas ng ating buhay, pero meron din tayong kaaway na hindi natin nakikita. Colossians 1 verse 13, di ba? Tayong lahat ay nirescue, iniligtas ng ating Panginoon Kristo mula sa forces of darkness, kingdom of darkness. Tayo po ay inilipat sa kaharian ng liwanag. At ang hari ng liwanag ay ang ating Panginoong Hesus. Nasaan ang ating Panginoong Hesus? Nasa ating puso. Hari ng kaliwanagan, kaya nagliliwanag ka rin. Sabi mo sa katabi mo, tayo ay nagliliwanag. Sabi ng Panginoon sa Matthew chapter 5, di ba? You are the light of the world. Mas maliwanag pa kaysa sa mga ilaw na yan. Ang buong building na ito, lugar na ito, ay nagliliwanag dahil sa iyo, sa ating lahat. Ang paligid ay madilim. Kahit saan ka pumunta, madilim. Kahit matindi ang sikat ng araw, madilim ang paligid. Pero dahil sa iyo nagliliwanag, ang tahanan mo ay nagliliwanag. Saan lugar na ka magpunta? Nagliliwanag dahil sa iyo. Dahil sumasa atin ang hari ng kaliwanagan si Jesus. Greater is He who is in us than he who is in the world. May kalaban tayo, kapatid. Kaya minsan, tataka ka, bigla na lang may makakasakit sa pamilya mo, bigla na lang maubusan ka ng pananalapi, bigla na lamang merong nangyayaring hindi magandang bagay, bad things. Pakanayan po ng kaaway eh. Kaya nga, dapat everyday, lagi kang equip sa panalangin, sa Word of God, lumakad kang kasama ang presensya ng Diyos. Hindi lang tuwing linggo. Amen. Sa lahat ng araw, lumakad tayo kasama ang presensya ng Diyos. Hindi tayo perfecto. Pero patuloy po tayong magpaturo, magpaayos sa Diyos. Salamat sa isa. Amen. Wala naman pong perfecto sa atin. Pero ang kailangan lang maging bukas tayo sa Panginoon. Lord, lagi mo akong ayusin, lagi mo akong baguhin, lagi mo akong tulungan na gawin ang nais mo. Every day.
Pinapanalangin mo yung iba, pinapanalangin mo yung mahal mo sa buhay, dapat pinapanalangin mo rin ang sarili mo. Amen po ba? The reason why hindi ka lubos na nababago at hindi mo naranasan lubos ang sinasabing breakthrough in all areas ng buhay mo kasi nakakalimutan mo ipanalangin din ang sarili mo. Di ba Jeremiah 33 verse 3, call unto me and I will answer you? Noong time na yun, si Jeremiah talagang siya po ay pinanghinaan ng loob. Dahil puro nakikita niya, puro kasamaan, puro na lang problema, puro na lang calamity. Na out of focus siya. Nadidistract siya ng maraming mga bagay. Sabi ng Diyos sa kanya, call unto me and I will answer you. Jeremiah, bumalik ka sa akin. Hello. Mahalaga tayo sa Diyos. Amen. Mahalaga ka, mahalaga ang sambahayan mo, mahal mo sa buhay. Mahalaga yung tao sa Diyos. Kaya nga, huwag mong kalimutan din, ipanalangin ang sarili mo. Amen? Mga pangarap mo sa buhay, mga plano mo, mga gagawin mo, mga desisyon mo sa buhay, ipasako mo sa Diyos everyday. Magtatagumpay ka. Amen? Yang krisis, matindi pong kahirapan na naranasan ng ating bansa. Kaguluhan, political crisis. Nakakahiya ang ating bansa. Hindi dapat po yun ang ating pagtuunan. Amen. Kundi ang relasyon lang natin sa Diyos. Pag tama, maayos, maalam ang relasyon mo sa Diyos, hindi ka mape-penetrate, kapatid, ng sakit, kahirapan, karamdaman, o anumang krisis. Maaring manghina ang katawan mo, minsan magkaroon ka ng sakit, pero sandali lang yan. Kasi pinapalayas mo yung sakit. Amen? Kasi nire-rebuke mo in the name of Jesus, sakit, kahirapan, umalis ka sa katawan ko, templo to ng Holy Spirit. Amen? Amen ba? Gusto mo lumayas yung sakit, kahirapan sa buhay mo? Ikaw rin magpapalayas nun. Di ba sabi na salita ng Diyos sa Kawikaan chapter 18, ang dila ay may kapangyarihan magsalita ng pagpapala at sumpa. Nagbigkas ka ng pagpapala para sa kalusugan mo, di gagaling ka. According to His promises, according to the Word of God, you declare healing in your body. Amen? Hindi naman parang genie, magkaroon ng ganito, genie yun. Pero according to God's promises, miracle will happen kapag binigkas mo with faith. Ang financial increase, ang kalusugan. Amen po ba? Hindi po tayo hyper faith, hindi po tayo extreme, pero ina-apply natin ang Word of God. Sinasabuhay natin ang salita ng Diyos. Upang tayo maging matagumpay sa lahat ng laban natin sa buhay. Amen? At yung mga promises ni Lord, dinideklara po natin sa buhay natin. Amen? Sa anumang sitwasyon, tinatapatan natin yan ng mga pangako ng Diyos. Kaya nga, church, mahalaga po na ikaw po ay laging magbasa ng salita ng Diyos para matibay ka. Amen? Para matatag ka. Para ikaw ay hindi matitinag. Pag biglaang bumayo yung problema, pagsubok, atake ng kaaway, matatag ka. Kasi matibay ang pundasyon mo. Word of God. And then, makikita sa iyo yung bunga ng Holy Spirit. Kasi malalim ka rin sa Espiritu ng Diyos. Pinahalagahan mo ang presensya ng Diyos sa buhay mo everyday. Anong bunga ng Holy Spirit? Pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, kabutihan, kabaitan, pagpagpigil sa sarili. Pag yan, umiiral sa iyo, ibig sabihin, pinapatnubayan ka ng Holy Spirit.
Amen po ba? Eh, biglang merong ibang tao, nagsalita sa'yo, nanirang puri sa'yo, kapitbahay mo, halimbawa, pinag-uusapan ka, wala nang ginawa, pag-usapan ka ng kapitbahay nyo, may marites, may ano pa isa? Marisol. Hindi ba? Ikaw na bilang tao lang, oh, ano gagawin mo? Susugurin mo ba? Aawayin mo ba? Pero pag pinili mo, umiral yung buwan ng Holy Spirit, tatahimik ka na lang at mananalangin. Panginoon, patawarin mo sila, hindi nila nalalaman na kailang mga pinagagagawa. Amen? Sumalangit na nawa ang kanilang mga kaluluwa. Huwag mo naman, huwag mo pag-pray mamatay na. Church, hindi tayo walang worshiper church. We are also spirit-filled church. Without the Holy Spirit, without the presence of God, hindi tayo magtatagumpay sa anumang hamon ng buhay. Kailangan po natin ang presence ni Lord. Lumakad tayo kasama si Lord. Amen. Si Jesus na narito sa ating puso sa pamagitan ng banal na Espiritu. Amen po ba? Sabi ng ating Panginoon Jesus sa John chapter 7, ang sino mang nauuhaw ay lumapit sa akin at dadaloy ang ilog ng buhay sa kanyang puso. Ang tinutukoy diyan doon, ang tinutukoy ni Jesus doon ay ang banal na Espiritu. Amen po ba? Pag ikaw po ay rooted sa Word of God every day, sabi ng Psalm chapter 1, gaya ka ng isang puno na nakatanim sa tabing ilog. Hindi ka matutuyo. Mga dahon mo ay green. Mga bunga mo ay hitik. Ibig sabihin, puno-puno ka ng buhay. Hindi ka matutuyuan. Amen. Ang hirap kaya ng matuyuan. Amen. Natutuyuan ka sa finances. Naku, hirap yan. Lalo na sa mga nanay, di ba? Umiinit ang ulo. Hindi naman lahat. Di ba? Oh, nawala ng gas. Ang mahal pa naman ng gasol. Diba? Kulang yung binigay mong budget sa misis mo. Laki ng mata nun. Ito lang. Bakit ito na lang? Kulang. Tapos nagdidiman yung malalaking asawa, gusto ko sinigang. Gusto ko masarap na lilagang buto-buto. Kulang nga yung binigay mo tuyo na lang. Puro pagtigang. Pati balat mo nanunuyo. Kasi puro tuyo, puro daing, dili sa kinakain mo. Na-increase yung presyo ng mga bilihin. Pero walang imposible sa Panginoon. Para sa mga anak ng Diyos, i-increase niya yung finances mo. Pag na-increase ka sa financial mong pangangailangan, madidecrease yung, amen? Madidecrease yung mga iba't ibang pangunahing pangailangan. Kasi nga, nakaangat na yung finances mo Amen po ba? Mangyayari yon kapag ikaw po ay punong-puno ng buhay ng Word of God. Then the presence of God, dumalakad kang kasama mo ang Diyos sa buhay mo. Kaya walang anumang laban na hindi mo kayang pagtagumpayan kasi kasama natin ang Diyos. Pag ang Diyos ay kasama natin, tiyak ang ating tagumpay. We are more than conquerors. Dumaan ka man sa ilog, di ka malulunod. Dumaan ka sa apoy, di ka masusunod. Sapagkat kasama natin ang Diyos, hindi ka i-abandon ng Panginoon. Dadaan ka sa apoy, dadaan ka sa matinding unos ng problema, pagsubok, hindi ka i-abandon ng Diyos. Sabi nga, sasamahan ka hanggang sa makalagpas ka. Amen? Ibig sabihin lang, huwag mong harapin mag-isa. Harapin mo kasama ang ating Diyos na higit na mas makapangyarihan sa lahat. Diyos ng katagumpayan. Amen? Diyos ng pag-asa. The God of supernatural, the God of breakthroughs.
Pag sinabi kasing breakthrough, sukdulang katagumpayan. Amen. Sa iyong financial struggle, sa iyong kalusugan, sa lahat ng areas ng buhay mo. Nais ko ibahagi sa inyo ang maikli mensahe. Maikli lang to. Mag-alala, hindi abutin ng 11. Tapos tayo. Introduction pa lang yun. Kala nyo, nag-umpisa na ako, doon sa message na dapat ko i-deliver. Introduction. Psalm 77:14. Ikaw ang Diyos ng gaway tunay na kahanga-hanga, iyang kadakilaan mo inahayag na sa malilikha. You are the God. Sabi ng English version, hallelujah. You are the God who performs miracle. You display your power among the people. NIV version. Sa Message Bible translation, you're the God who make things happen. You show everyone what you can do. Nice ko rin basahin niyo yung Mark 9, verse 23. All things are possible to the believers. Sino dito mga believers ng ating Panginoon? Sabi, all things are possible to the believers. Maranasan mo lang pala yung mga posibleng bagay pag mananampalataya ka ng Panginoong Hesus. Amen? All things are possible to Him who believes. Title po nito, God doing the impossible. God doing the impossible. Pinagpala na po ng Diyos pagkabasa ng kanyang buhay ng salita. Hallelujah! When we say God doing the impossible, it means there is no problem, limitation, or situation beyond His power. Amen? He can create solution. Sino makakagawa ng konkretong solusyon, totoong solusyon, tamang solusyon sa mga problema mo? Ang Diyos. Kagalingan, healing, financial freedom. Gusto mo makalaya ka sa kahirapan sa utang, tutulungan ka ng Diyos. Amen? And breakthroughs in all areas of your life. Wala ibang makakagawa niyan sa ating kundi ang Diyos. Amen po ba? Truths why God can do the impossible. Ilang katotohanan bakit ang Diyos ay gumagawa ng mga imposible na bagay sa buhay mo. Pinakikilala lamang ng salita ng Diyos na tayong mga tao o kahit mananampalataya na ni Kristo, marami po tayong limitasyon. Pero yung ating Diyos ay walang limitasyon. Amen? At lahat ng kulang sa atin, ang Diyos ang kumukumpleto. At magpupuno, kapatid. Hindi ka perpekto, pero pag nasa iyo si Kristo Jesus, yun ang tinitignan ng ating Panginoong Diyos Ama. Perfect ka sa harapan ng Ama na sa langit. Righteous ka sa harapan ng Ama na sa langit dahil sa Panginoong Kristo na sumasa atin. Amen po ba? Kaya yung favor ni God, mararanasan mo dahil sa Panginoong Hesus. The truth why God can do the impossible, first, He is the God of the impossible. Ang Diyos ay Diyos ng mga imposible. Sa Diyos, walang imposible. Amen po ba? Pag ikaw ay tunay na Kristiyano, manampalataya ng Panginoon, walang bukang bibig, walang lalabas sa bibig mo, kundi, Lord, kaya natin to. Walang imposible sa iyo, Lord. Maliit lang ang tingin mo doon sa gabundok na problema. Kasi yung Diyos na mas makapangyarihan at mas malaki kaysa sa lahat ay sumasa atin. Tingnan nyo si David. Diba? Si David, nakaharap niya si Goliath. Ang tingin lang niya kay Goliath, maliit lang.
Pero higante si Goliath. Why? At ano ang dala ni David na sandata? Tirador. Na mayroong balang makinis na bato mula sa ilog. Si Goliath ay mayroong mahabang tabak, mayroong sibat, mayroong kalasag, at ang kanyang buong katawan ay nababalutan ng kasuotang pandigma o armor. Kaya imposibleng imposible mong mataga, mapana si Goliath, ang laki-laki na nga pero kompleto sa armor. Ano ang ginawa ni David? Dineklara niya ang pananagumpay mula sa Diyos. Ngayong araw na ito, ibibigay ka sa akin ng Diyos, pupugutan kita ng ulo at papakain kita sa mga ibon. Tinarador ni David si Goliath, tinamaan saan? Saan? Sa ilong? Sa noo? Kasi bukas yun Pero dahil ba si Tirador, dahil ba doon sa bato makinis na matay si Goliath? Hindi. Dahil yun sa kapangyarihan ng Diyos na kay David. Amen po ba? At barilin ko siguro si Goliath, baka hindi kagad mamatay yun Pero dahil sa kapangyarihan ng Diyos, tiyak, talo ang kaaway. Amen po ba? Walang higante at walang uubra sa kapangyarihan ng Diyos. Problema, pangailangan, madali lang lagpasan, pagtagumpayan, pagkasama natin ng Panginoon. Amen? Because He is the God of the impossible. Mark 9 verse 23. All things are possible to the believers. From the Passion Translation. All things are possible to him who believes. From the King James Version. Mangyayari ang lahat sa sinumang may pananampalataya. Pananampalataya sa English, belief. Sa Greek, aipistio means deeper reliance or trust in the Lord. Trust, hindi sa sarili mo, kay Lord. Amen. Belief, faith, trust in the Lord. At sa sinabi ni Lord, nagtitiwala ka na mangyayari. Amen. Kung merong manhigit na pwede mong panghawakan sa buhay na ito at sigurado tiyak na mangyayari ang inaasahan mo sa Diyos, yun ay ang iyong pagtitiwala sa kanyang mga salita, sa kanyang mga promises, at sa iyong malalim na debosyon o relasyon mo sa Diyos. Amen po ba? Why? Because He is infinite, according to Psalm 147 verse 5. Ang Diyos natin po ay walang limitasyon. Ang tao, ang daming limitasyon po yan Kahit ako, ikaw, tayong lahat, marami tayong limitasyon. Amen? At napakahirap, puro na lamang limitasyon nararanasan mo. Hello? Pero ayaw ni Lord, matali ka sa limitasyon. Amen? Gusto ni Lord balagpasan natin yung mga limitation because our God is infinite o limitless, unlimited, ang power, ang magagawa ng Diyos. He is all-powerful. Jeremiah 32 verse 17, sabi ni Jeremiah sa ating Panginoong Diyos, O Diyos, Ikaw ang lumalang ng sangkalangitan ng buong sandaigdigan. Walang bagay na mahirap sa iyo. Nothing is impossible with you. Amen. Nakikinig ba kayo? Minsan ba napatingala ka, nakita mo yung bunga sa kalangitan? Gaano kalawak ba yan? Isang kalangitan. Yung buong universe. At bisa ba naisip mo, na-imagine mo kung gaano kabilog, kung gaano kalaki ang bilog na mundo? Tayo nandito sa Pilipinas, parte lang ng mundo. At naisip mo ba na
napakadakila ng Diyos na lumalang ng buong universe at ng buong mundo. Amen? Ngayon, kung napakadakila ng Diyos na lumalang ng buong langit at buong mundo, ng buong universe, hallelujah. Yung problema pala, maliit lang. Amen? Yung palang iniisip mo mga malalaking problema, pangailangan, painful experiences sa buhay, maliit lang pala yan compare sa Diyos na lumalang sa buong universe, buong mundo. At lumalang sa iyo, sa ating lahat, ayon sa kanyang wangis. Amen po ba? At nagsabi din sa Matthew chapter 6, kung ang mga ibon hindi pinababayaan ng Diyos, kung mga halaman, mga bulaklak sa parang na napaganda, hindi pinababayaan ng Diyos, ikaw pa kaya na mas mahalaga sa Diyos. Amen? Meron tayong Ama na nasa langit. Pag sinabing Ama nasa langit, tinuturing niya tayong mga anak. At ang ating Heavenly Father ay napaka-generous. In Romans chapter 8, kung naipagkaloob ng ating Heavenly Father yung kanyang bugtong na anak, ipagkakaloob din niya sa atin ng lahat ng bagay kasama ang kanyang kaisa-isang anak na si Jesus. Ganun po kabuti, ka-generous ang ating Diyos. Amen. At yan po'y nagmamanifest po sa lahat ng aspeto ng buhay natin. He is greater than, He is more than able. Higit pa sa kayang gawin ng Diyos ang lahat ng bagay. According to Ephesians 3:20. He is greater than your problem. Sabi mo sa katabi mo, God is greater than your problem. Ano problema mo? Yan ba ay family problem? Yan ba ay financial problem? Yan ba ay emotional problem? Yan ba ay health problem? Meron po tayo ibang kapatid na ngayon nag-i-struggle sa karamdaman, nasa ospital, nagpapagaling. And we're praying na magpagtagumpayan niya yung kanyang sakit na yan, karamdaman, sa kapangyarihan ng pangalan ng ating Panginoong Hesus. Napakahirap, di po ba? May mahal ka sa buhay na nakaratay sa badig ng karamdaman. At kapag lumalala ang kondisyon niya, di ba, ikaw ay emotionally talagang nangihina ka. Even spiritually apektado ka, nangihina ka rin. Finances mo, naigana. Napakahirap, di po ba? Pero walang mahirap sa Diyos. Walang posible sa Diyos. Amen? Our God is greater than your problem, kapatid. Ikaw na nakikinig ngayon sa online. Declare the Word of God. Lumakad ka, humakbang ka sa iyong pananampalataya. Kunin mo ang mga pangako na ito para sa iyong kagalingan, kapatid. Para sa iyong tagumpay na nais mo sa laban mo na yan sa buhay. Amen? Yan man po ay job or business problem. Dati, nagpipray ka, kailan ako mapopromote? O binigla ka ni Lord, mapopromote ka na bukas. Hallelujah! Amen? Si Lord mapagsupresa. Si Lord nagbibigay lagi ng supresang pagpapala. Supresang biyaya, supresang mga mabuting bagay. Amen? And He is greater, sabi nga ay, He is greater than your ministry problem. Maski nga ministry, may problema din eh. Church, may problema din. Hello? Pero sa Diyos, lahat ng yan ay hindi problema. Amen! Lahat ay may solusyon pagdating sa Panginoon. And I declare na anumang pinagdadaanan mo ngayong matinding struggle sa buhay, anumang matinding problema, ngayong araw na ito, ikaw ay tagumpay na, kapatid. Hindi ka lalabas sa lugar na ito na ikaw ay hindi lubos nakaranas ng matinding paggalaw, pagkilos, mahimalang paggalaw ng Diyos sa buhay mo. Uuwi ka na ikaw ay matagumpay. At laging lalakad sa katagumpayan.
At ikaw ay masasabing blessed and highly favored ng ating Panginoon. At ikaw ay laging may pag-asa. Ikaw ay laging ikaw ay matagumpay. Maging yan man po ay sa financial struggle, sa kalusugan, at sa anumang hamon ng buhay, ikaw po ay mananagumpay. Amen! Glory to God! Hallelujah! And secondly is the God of miracles or miracle worker. Psalm 77 verse 14, you are the God who perform miracle. You display your power among the peoples. You are the God who makes things happen. You show everyone what you can do. Yes, nandyan po ang challenge. Andyan po ang matinding mga sinasabing mga krisis. Pero meron ka namang Diyos sa buhay mo na sa iyo ay makipaglaban at magbibigay sa iyo ng ganap, lubos at natagumpay. Amen. Kaya ikaw ay laging makakatayo, lagi kang magiging produktibo in all areas ng buhay mo. Maging sa panalangin mo, sa prayer life mo very powerful ka, kapatid. Pag nag-pray ka, miracle will happen. Amen. Pag nanalangin ka, nagdeklara ng mga pangako ng Diyos, hallelujah, breakthrough will happen. Kakaiba ka. Sapagkat ikaw ay lingkod at anak ng Diyos. Ikaw ay co-heirs with the Lord Jesus Christ. And lastly, last na, He is obligated to His Word. Amen? Gumagawa ang Diyos ng pangako at sinumpaan pa ito ng kanyang sarili dahil hindi siya maaring magsinungaling. Amen? Meron tayong matibay na pag-asa at maaari mong gamitin ang mga pangako ng Diyos sa iyong pananalangin sa anumang pong matitinding sitwasyon. Tatapatan mo lang yan mga promises ni Lord. Amen po ba? Pagka sinabi ng Diyos at yun ang inasahan mo, yun ang mangyayari. Sinabi ng Diyos na ikaw ay gagaling at yun ay pininiwalaan mo at iyon ay iyong pinanghawakan at iyong dideklara mula sa iyong puso at lumabas sa iyong bibig, gagaling ako. Sa sabi ng Diyos, gagaling ako. Gagaling ka nga, kapatid. Amen? Sinabi ng Diyos, ako ay kanyang anak, hindi ako mahirap, ako ay mayaman. Tiyak na ikaw ay ibabaw sa kahirapan. Amen? May narinig ako isang tao, yung daw mayaman, ang lagi pinagmamalaki, meron akong bahay, meron akong kotse, marami akong pera. Mahalin ang aking bag, ang aking sapatos, ang aking damit, signature. Mayaman. Pero yung wealthy, nag-iisip, paano ma-increase ang kanyang finances, umulad ang kanyang business, at makatulong sa iba. May kaibahan puro yung yung rich at saka yung wealthy. Amen? Binibigyan ka ng idea ni Lord paano umunlad, paano lumago ang iyong business, ang iyong trabaho, paano ka maging produktibo in areas mo ng buhay at ikaw ay instrumento ni Lord, daluyan ng kanyang pagpapala. Yun ang tunay na mayaman sa harapan ng Diyos. Amen po ba? Glory to God. He is obligated to His Word. Hindi niya maaaring bawin o ipagkailangan kanyang mga pangako. Kapag nangako siya, obligado, ang Diyos na to pa rin po yun. Amen? Dahil ang kanyang salita ay kasingtibay ng kanyang sariling pangalan at katangian. Hallelujah. Hallelujah. Siyak ang pangako ng Diyos, kapatid. For your healing, for your breakthrough, for your finances,
para sa success ng trabaho mo, para sa katuparan ng mga pangarap mo sa buhay. Amen po ba? Hindi mo alam kung anong pwedeng gawin ng Diyos sa iyo at higit pa yan sa inaasahan mo sa Panginoon. Ikaw na dating ang tingin ng ibang tao ay napakababa, aba. Tingin ng ibang tao sa iyo hanggang diyan ka na lang, hindi ka na aasenso. Pero sang araw itataas ka ng Diyos. At ikaw naman ang titingalain ng mga taong tumutuya sa iyo. Umahamak sa iyo. Amen? Sapagkat ang sabi ng salita ng Diyos, tiyak na sinabi niya, ano pangako niya? Ang nagpapakataas ay bababa at ang nagpapakababa ay itataas. Amen? Season mo na yan, kapatid. Kapag nasumpungan ka ng Diyos na ikaw ay nagpapakababa, itataas ka ng Diyos. Amen? Babibigla ka na lang. Wow! Biglang nangyari ito. Amen. Lord, kamang-mangha ka. Dakila ka, Panginoon. Purihin ka, O Diyos. Hallelujah! Amen! Nangyari ang lahat ng mga imposibleng bagay because our God is limitless, all-powerful, promise keeper, and miracle worker. O, lahat po ito tumayo. Praise God.